Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei-chan Amer from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you, May 24 to May 30, 2026. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai Mei. Salamat din sa mga nag-like, comments, sa mga nag-hype ng aking video, sa inyong lahat, sa mga hindi nag-skip ng ad. God bless you all. At sa mga nagpa-personal reading, kung gusto niyo na energy nyo lang talaga gusto nyo makuha natin, all the details is in description below or pwede nyo ako i-direct message sa FB Messenger. Same picture, same name dito. Kuha tayo na iyong angel number. General reading tayo, Libra, ha? Tayo ko naman sinasabi sa inyo. Energy reading. Nangyari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan yung isipan nyo. Ayun na nga. Ooh! Okay, meron kang 30, 29, 27, 24, 28. Parang halos sunod-sunod ah. Diba? Sunod-sunod dyan. Libra, Capricorn, Pisces. Okay. Libra. May mga sitwasyon na nahahata ka pa ng nakaraan. Nandito yung point o yung sitwasyon mo na you know your purpose. May mga bagay ka na iniisip sa inyo or nagsisik ka ng mga information in some aspect of your life. May mga bagay ka na gusto mong aksyonan, panindigan, or dinidesire. No? Na maaring is na ikinasisiya mo. No? Kung saan aspeto ng buhay mo man yan. No? Pwedeng sa money, sa love, or pwede rin naman na may mga makaka-receive ka ng mga papuri o pasasalamat na magagaling sa tao na connected sa iyo or sa taong malapit sa iyo. Sa iba, sa inyo. May matanda ako nakikita, hindi ko alam kung ikaw yung matanda or someone who's connected sa iyo. May matanda ako na nakikita na maaring magkakaroon siya ng connection sa iyo. Hindi ko alam kung hihingi ba siya ng tulong sa iyo or tutulungan mo ba siya, basta vice versa. Yun ang nakikita ko. Or may mga unfinished business kayong dalawa. Pwedeng nandun sa point na yun. No? And then, magkakaroon ka ng mga questioning quarrel sa isang babae or sa isang lalaki na mas bata sa iyo. Pwedeng anak mo, pamangkin mo, kapatid mo, or kasama mo sa trabaho. Basta mas bata to sa iyo, sa iba sa inyo na lalaki. Sa babae siguro hindi ko alam kung same age kayo, basta babae siya. No? Nandun sa point na yon. And then, may mga papers and documents din ako na nakikita sa'yo. Baka yung papers and documents na mga kinakailangan asikasuhin, ipasa, or may marireceive ka, or mga dapat mo nang bigyan ng atensyon, ano? Pwedeng nahandle sa point na yon. Or pwede rin kasi yung trabaho mo is related to a papers and documents, diba? May mga speech or mga isusulat yung iba. Maaaring makaka-receive ka ng mga messages, news, communication sa taong malapit sa'yo. Pwedeng karelasyon mo, no? Pwedeng anak mo, kapatid mo. Yun ang nakikita ko dito. Alam mo, may gustong mag-apology. May gustong mag-sorry. Hindi ko alam sino. Or pwede rin kasi na may taong nagsisinungaling. No, sa iba sa inyo. Or sa iba is may taong nagsisinungaling, sa iba naman sa inyo is itong tao na to is palagi siya nagkakaroon ng pagkakasala pagdating sa iyo. Or palagi kayo nagkakaroon ng complicated situation or conflict situation. Pwedeng nandun sa point na yun, ano? Yun, nakita ko. May paghanga akong nakikita. Pwedeng may hinahangaan ka or may taong humahanga sa iyo. Yung mga crush ba? Mga ganyan. Someone want to give you a love or you want to give your love sa tao. Or suporta, no? Sa iba't ito, suporta to eh. Yun ang nakikita ko dito. And then also, merong tao na retirement. Parang may nag-retire. Hindi ko alam kung sa trabaho siya, sa relasyon, o sa mga connection. No? There's a retirement situation ako na nakikita sa iba sa inyo. Yun. There's a freedom, ako nakikita. Alam mo, magkakaroon ng transformation sa'yo or andun yung point of you need to transform something into your life.
Yun ang nakita. May mga bagay na gano'n na dapat gawin. Yung iba ha, yun. Kumbaga siguro, when, halimbawa masyado kang mabait, hindi ko naman sinasabi na maging masama kang tao. Halimbawa ko lang yun ha, medyo balance and controlin mo lang. Nandun sa point na yun, di ba? Para hindi ka rin maabuso. O, well, nasa iyo naman yun eh. Yun, basta kung ano mga need to transform, halimbawa sa physical mo, di ba? Baka may mga something need to transform, di ba? Yung mga ganun sitwasyon. Yun. Kung eto na yung number mo, baka nakita ka ng mga repeating numbers or connected sa itong mga number na to, ibig sabihin, pag nakita ka ng mga repeating numbers or angel number, ibig sabihin, yung iyong guide ay may gustong message na iparating sa'yo. Gusto ko niya kausapin at meron siyang gustong sabihin. 555, also 55 kasi sa changes, the ending and the beginning. The 0, ito yung sinasabi ko, di ba, yung balance and control. And the 3 is the taking initiative and compassion. O, di ba sabi ko sa'yo kanina is transformation, it's equivalent to renewal din yun. Kasi also the rebuilding situation, no, sa iba, sa inyo. Ibig sabihin, parang bubuuin mo muli yung sarili mo dun eh. I-renew mo yung sarili mo, itatransform mo yung sarili mo kung saan aspeto ng buhay mo na kinakailangan. Nahandon yung point na iyon, or welcome the 0 day is also the resetting. You know? Yan, magkakaroon ng mga resetting, iba sa inyo magkakaroon ng mga resting time, holiday, vacation, pwedeng or you thinking, o may mga sitwasyon na magtatapos na. Halimbawa, di ba, may mag-i-end. Halimbawa, tapos ka na magbayad ng utang, tapos ka na magpaaral, tapos ka na sa ganitong kontrata, tapos ka na sa ganitong ganyan. May pagtatapos, kumbaga, no? Success and victory is coming in the finish line. Andito rin yung point of may mga there's a goal situation, ano? Siguro may mga project or mga creativity ka na gagawin, may mga need something to pursue, may mga action of your idea kasi ano, nandun yung point na yon. So nakikita ko dito. Also, you have the benefit of good fortune. Congrats. No? Oy, talaga naman. Kasi naman, ano, kasi ikaw pa. Yan, changes is coming and good news is coming. May joy and communication na ma-release. Pwede wake up sa joy din kasi baka may mga celebration na makakamit o mangyayari. Diba? Kaya nandun yung point. Okay, we have the 5. Change. 5, kasi kulang siya ng isa. Ibig sabihin, yung isa, trabahuhin mo yun ha, yung isang 5. Also, di sa completion, pero kulang pa rin ng isa. No? And encouragement. Support, obstacle, battle, calling. Ito na yung calling na sinasabi, kaya there's a changes, no? Or need to change or renewal or transform. Restructuring, o yung tulad ng sabi ko kanina, and creative work. You are going to level up. It might not feel good initially, but will prepare you to handle the greater thing in life for your highest good. Oh, yung mga guide mo, ginaguide ka, That is the why you've been looking for. Push through it. There's a reward waiting at the finish line. Tama dito siya, di ba? Limitless potential. Resetting to. Ibig sabihin, you need to surrender something into your life. Finish line is coming and success and victory is coming. Pero unahin mo to, changes. Pero suporta ka ng mga angel mo. Your angels. Energy ni Libra. Kailangan mo lang siguro is to understand, no, yung mga bagay-bagay this time. At kailangan mo rin na syempre na manindigan at mag-aksyon. Kapag medyo nahihirapan ka, di mag-seek ka ng mga information mo, di ba? Energy. Libra. Okay, when it comes sa iyong energy. Sa energy mo, medyo, ang nakikita ko kasi sa'yo, medyo naglo-low energy ka. Sana wala kayong mga sakit, no? Sa iba sa inyo. Yan, ang nakita ko sa'yo, parang may sakit ata iba. Sana handun yung po. Yung iba kasi nakita ko medyo low energy. Pwede may mga ubo, sipon, lagnat, masakit ang throat, lalamunan, garalgal, malat,
may thyroid, basta may mga gano'n sitwasyon. Or pwede mabigat lang din yung pakiramdam mo o may mga basta may masamang pakiramdam, baka minsan sumasakit yung likod mo, batok mo, balakang mo, balikat mo, yan, may mga pananakit, kung may mga pain ako na nakikita sa iba sa inyo, no? Kumbaga, isa rin kasi ito halimbawa yung mga season, di ba? May pagka nagbabago yung season, may sumasama yung pakiramdam, may gano'n kasing tao no? Yun ang nakikita ko sa iyo. Sa iba sa inyo naman is parang may hinihintay daw kayo. Or maybe yung iba sa inyo is parang nandun kayo sa point na hindi nyo alam kung kakaliwa kayo o kakanan. May pagkalito, no? Sitwasyon. Tingnan natin ang parating kay Libra. Parating kay Libra. Okay, parating sa iyo. Okay. Parating sa iyo, Libra, ang nakikita ko sa iyo dito is meron akong nakikita na magkakaroon ng mga salungatan na sitwasyon. Halimbawa, may mga pag-uusap, may mga makakausap ka, 'di ba, na medyo magkakaroon ka ng salungatan o kaya is may mga pagtatalo, alitan, hindi pagkakasundo, 'yan, hindi kayo magkasundo. Pwedeng nahandun sa point na 'yun or nahandun yung iba sa inyo na parating ako nakikita na pwedeng may mga papers and documents tulad ng sabi ko kanina, 'di ba, baka may mga pag-uusapan kayo o may mga sitwasyon na hindi natatapos or baka isa 'yun sa mga pagtalunan niyo o mga issue, mga ganyan. Kung ano man 'yang papers and documents, parating din sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is makakaramdam ka daw ng pagod. Hindi ko alam kung why, either you have a travel o kaya naman is hindi ka pa nakaka-move forward, kung nagkasakit ka o may mga situation na lalo na kasi pagka medyo hindi ka gaano nakakatulog, night shift ka, pagising-gising ka, late ka na natutulog or maaga ka nagising, 'di ba? Medyo ang bigat ng pakiramdam, 'di ba? Kaya medyo anuhan niyo rin yung sarili niyo balansehin niyo yung sarili niyo. And parating din sa iyo is magkakaroon ng mga union. Yan, maaring may biglaang sitwasyon na bigla mong halimbawa naglalakad ka sa 'di ba? Bigla mong makita yung kakilala mo o kaya is may taong biglang kumunik sa'yo, 'di ba? May biglang makipag-communicate, 'di ba? Mga gano'n, may mga biglaang sitwasyon ako na nakikita sa'yo o kaya may mga biglaang deal, mga biglaang commitment, mga biglaang kung ano man 'yan, mga biglaang sitwasyon. And then also, ang nakikita ko rin sa'yo is may malaking paglabas ng pera or magiging magastos, parang nandun sa point na yun. Yun ang pinaka hindi magandang sitwasyon, Sabay gano'n ate? Oo nga naman 'no, mag-ingat ka na lang din dun sa sitwasyon na yun. Or either sa iba kasi is halimbawa kahit maliliit na lang 'yan, halimbawa o-order ka, maliliit lang naman yung 'pag pinag-ipon-ipon mo yan, ang laki na pala. May mga gano'ng sitwasyon 'di ba, hindi natin mapapansin na, "Oh my God, ang laki na pala ng nagastos ko." Kaya ingat na lang din kayo sa paggastos sa nakikita ko. Alam mo ba na may taong malapit sa'yo na walang tiwala at walang bilib sa'yo? Alangan naman ikaw ito sa kanya, 'di ba? Ay hindi naman kayo gano'ng mga Libra. Hmm. Pero kung gano'n kayo, wala tayong magagawa, vice versa 'to, 'di ba? 'Yun ang nakita ko. Pero di sa iba sa inyo is may nakita ko na may tao na walang tiwala or believe sa'yo. Either may duda or puwedeng ikaw rin kasi ito na may pinagdududahan ka, 'di ba? 'Yun ang nakita ko, sino man 'yan, karelasyon mo, connection mo, boss mo, magulang mo, kung sino man 'yan o yung mga kasama mo sa trabaho basta may mga pagdududa o may mga walang tiwala or walang believe dun sa sitwasyon. 'Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is nandun yung point na maaaring magkakaroon ng mga ano ba 'to, na may coming home kasi ako nakikita. Hindi ko alam kung ikaw, uuwi ka ba or may darating. Yun nakita ko, malayo man o malapit yan or halimbawa uuwi ka ng probinsya, uuwi ka ng Pilipinas o magkakaroon ka ng pag-uusap related doon or may mga darating, 'di ba?
Pwedeng nandun sa point na yon. O halimbawa, yung family mo, di ba, meron silang mga celebration or ikaw, baka meron ka rin celebration. May nakita rin kasi ako ganun, getting together, surprise parties, event, family unity reunion, pwedeng nandun sa point na yun. May mga enjoyment situation, malaki man o maliit, iyon sa nakikita ko sa iba sa inyo. When it comes din naman sa mga pagka kayo is magkakaroon kayo ng mga pag-uusap related to a project or mga papers and documents na susulatan o pag-uusapan nyo, kung ano man yan, mag-ingat kayo palagi ha. You need to trust your intuition para huwag kayong pabigla-bigla. Tingnan natin ang dapat mong iwasan, Libra. Kung kailangan basahin nyo, alamin nyo, siyasatin nyo, pag-aralan nyo, gawin nyo, no? Para makaiwas kayo. Huwag kayong pindot na ng pindot na kung saan-saan, mga link-link ha, kasi bahala kayo. Dapat iwasan, mga iwasan. Okay. Iwasan mo yung mga tao na seloso at silosa, mga tao na not willing to cooperate pagdating sa iyo, no, na doon sa point na yon, mga tao na masungit, mga tao na kaduda-duda, or kung ikaw ito, syempre, i-connect mo din yung sarili mo, baka sabihin nila, 'di ba? Kasi minsan tayo ganun din tayo eh. May mga time, aminin nyo yan, 'di ba? May mga time na ganun. Iwasan mo yung mga tao na pepekeen ka lang, friend kanila kuno, pero pag nakatalikod na, 'di ba? Mag-oro ka na lang kayong dalawa or kayong lahat, 'di ba? Ganun na lang din 'yan. Iwasan mo yung mga sitwasyon na pwede maka-pressure sa iyo nandoon sa point na 'yon. Kumbaga isipin mo, ay pag ako pumatol dito sa tao na to, mape-pressure lang ako. Ay, iiwas na lang ako, 'di ba? O kaya is pag kinastos ko tong 1,000 pesos na natitira sa akin, ano na mangyayari at the end? Mape-pressure ka kasi wala ka ng panggastos. Basta iwasan mo in advance para hindi maganap o mangyari mga sitwasyon na pwede kang ma-pressure, okay? Eh, andun din yung point na iwasan mo na magkaroon ka ng limitasyon sa sarili mo. Kumbaga, wag ka magda-doubt sa sarili mo. Kumbaga, nandun sa point na always have a faith and think positive, ano? And yung over-kindness, ayan na naman ako, di ba? Masamang tao talaga si ate. Iwasan mo, masyado ka kasing mahina, ano? Huwag ka masyadong weak. Naku po, bahala ka sa buhay mo. Sabay ka oh, di ba? Yun, iwasan mo yon. Iwasan mo na malack of goal, malack of discipline ka, o yung mga tao na hindi makakagood sa'yo. Basta magplano ka palagi ha. Magplano ka. Huwag yung bahala na sitwasyon. Hindi rin good yun ha. Yung mag-isip ka ng kabiguan o yung magkaroon ka ng mga mental distress, stress, situation. Iwasan mo yon. No? Iwasan mo na maging maiksi yung pasensya mo din, malack of goal, energy, or plan ka talaga as in. Yung mga tao na may mga bad intention sa'yo, iwasan mo yan. Hindi naman makakagod yun. Basta mag-focus ka sa sarili mo to make a plan, mag-focus ka rin sa sarili mo. Yan, mag-exercise ka, mag-focus ka, magpabaganda ka, magpapogi ka. Para mas lalo silang mawindang sa'yo. Di ba? May ganun eh, no? Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Libra in love, please show me. Alam mo yung mangyayari. Wala. Love. Hanayin ko muna itong love. Libra in love. Kung single ka, ay, naloko na. Uy, ingat kayo sa baha ah. Ingat kayo sa baha. Ingat kayo sa tubig. Tsaka ingat kayo sa
Apoy. Pero more on tubig kasi nakita ko eh. Okay, kung kayo is single, yes, meron. Pero ang sinasabi dito is hindi kayo. You need to be patient na lang daw. Yung tao na nakakausap mo, o yung tao na makakausap mo sa iba sa inyo, hindi kayo. May mga sitwasyon na magkakaroon kayo ng revelation. Ibig sabihin, may something. Diba? Pero slowly lang. Slowly. Para hindi na kayo mabigo. Mahirap din kasi mabigo eh. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao, oo, nagkaroon na pag-iwa. Hindi na kayo nagkakasundo, hindi na kayo in the same page. Nandun yung attraction with someone, ano? Andun din yung point na very independent din kasi itong tao na to. Andun yung separation talaga. Sobrang na-frustrate. Kung titingnan ko dito, nalito pa nga yung isa sa inyo, no? Pero hindi rin kayo para sa iba. Oo, binigay mo yung lahat. Yung effort mo, yung support mo, yung needs niya sa iba sa inyo, o yung inintindi mo talaga siya. Pero dumating talaga yung point na hindi kayo. Isa na lang siyang memory para sa iyo ngayon. Ano, nandun sa point na yon. Andun yung point na nagkaroon na ng mga rejection. Pwedeng nandun din na nagkaroon ng mga revelation, kaya rin kayo nagkahiwalay. Kung ate, babalik ba siya sa akin? Gusto mo ba talagang bumalik sa kanya? Sa'yo to? Nako, maawa ka sa sarili mo. Sabay ka. Maawa ka sa sarili mo kung ako lang sa'yo. Well, kung gusto niya bumalik, ang nakikita ko naman dito is still in, gusto pa naman niya na isang pang pagkakataon. Pero medyo magulo yung buhay niya ngayon, hindi ko alam bakit eh. Medyo may struggle yung pinagdadaanan niya ngayon, ano. Hindi ko alam in what way, pero may struggle situation siya. Kung kayo naman is may third party relationship, sa nakikita ko dito, well, alam mo naman din siguro na yun, di ba? Yun, you're in the pain. Well, it's your choice pagdating dito sa sitwasyon, pero kung ano is may ibibigay daw sa is universe na para sa iyo. Itong darating sa iyo, itong ibibigay sa iyo, kilala mo na siya eh. Hindi ko alam, in what way, siguro kababata mo siya or nakausap mo na siya dati or hindi ko alam eh, pero merong darating sa iyo. May offer kasi ako nakikita. Kung kayo naman is, pero hindi ko naman sinabi na mang lalaki o mang babae ka ha. Kung single kayo at hindi naman kayo kasal, eh okay lang mag-separate kayo. Pero nasa it's your choice, no, dito sa sitwasyon. Pero kung kasal kayo, eh magpa-divorce na muna kayo. Kasi masama din naman yung ano ka. Well, nasa inyo yun. Choice nyo yan. Kung kayo naman is walang third party relationship, may pag-aawayan daw kayo kasi hindi kayo magsi-same page. May mga pagkairita, may pagkainis, or pwede may mga struggle kayo na pagdaanan. Yun ang nakikita ko dito. Pero when it comes to love, yes, andun yung love, andun yung happiness, pero may mga disappointment eh, no? Sa nakita ko. Sa iba dito, hindi kayo pwede ikasal. Hindi ko alam bakit. Siguro same kayo ng gender, yun, or, pero sa Amerika, di ba, may mga ganun na. Pero dito kasi parang hindi kayo pwedeng ikasal. And sa iba naman sa inyo is nandun yung point na separation to die eh, no? Pero dito hindi kayo pwede ikasal. Hindi ko alam why. Kung bago kayo nito, hindi. Kasi may offer ako nakikita eh, na maaring ikagulat, ikasyak o ikabigla mo. Pero dito sa relasyon na to, may mga ganon. May ikakagulat, ikakasyak, ikabibigla na sitwasyon. Na maaring sa iba dito nangyari na to noon. In the past. Na muling mangyayari muli ngayon dito sa relasyon na ito. Sa iba ganon ah. Sa iba, pwedeng hindi ganon. Pwedeng magugulat, may mga magugulat o may mga revelation, ikakasyak, ikabibigla mo lang. Yun ang nakita ko dito. May nangyari noon sa dati mong karelasyon na mangyayari muli ngayon dito. Or, hindi man is sa connection na ito, kung matagal na talaga kayo as in, may nangyari noon na mangyayaring muli ngayon. Yun ang sabi. Pero may mga disappointment. Mga pain. Pero huwag kayo maghiwalay ha. Baka hindi lang pagkakaintindihan. Sandali.
Nasaan na anak? Nahulog na yung baraha natin. Tingnan natin yung money. May struggle dito sa connection na to. Money. Okay, pagdating sa money mo. Pagdating sa money mo, ang nakikita ko sa'yo dito is money ang trabaho to Sa iba sa inyo may mga unfinished business. Ako na nakikita, either may mga dapat bayaran, o kaya may mga unfinished na project, unfinished situation, mga ganyan. No, may mga pagkakautang pa, maaaring ganun. Kung saan man yan, no? And then also, sa iba sa inyo is may mga darating na instant project creation or instant opportunity sa inyo. Yun ang sabi dito. Sa iba dito, resetting to. Halimbawa, meron, when it comes to resetting, siguro may mga bagong kontrata muli, mga ganyan, no, na dapat tapusin or may mga extension sa iba. Sa iba, kung sa pera dito, meron kasi kayong gagawin eh. Meron kayong gagawin na yun yung makakatulong sa inyo. Hindi ko alam, diba, may idea ka ba na gusto mo i-pursue? Well, yun daw yung makakatulong sa iyo. Yung iba sa inyo, baka may mga bagong creation, may mga bagong project, mga ganun. O kaya may mga i-reset kayo sa situation. Pero, meron kang kasing dapat na i-cut sa buhay mo pagdating sa kaperahan. Hindi ko alam ano yun. Iba-iba kasi kayo ng problema, no? Pero meron kang sitwasyon na dapat mo i-let go o i-cut sa buhay mo para mas more kang mag-success when it comes sa kaperahan mo daw. Yun ang sabi dito. Yun. O sa iba sa inyo is kailangan nyo talaga ng resetting. Start a new beginning into your life. Yun. Yun ang sabi. Pwede ako ng another message dito. Alam mo ba may tao dito na i-judge ka or you judge someone? May taong mamaliitin ka or mamaliitin mo siya. Vice versa. May mga in-conflict situation, may kamalian, may self-doubt, or may delay sa ibang aspeto ng buhay mo. Yun ang nakikita ko. Pwede ikaw rin kasi gumagawa ng delay or pwedeng may mga unfinished business talaga, 'di ba? Na doon sa point na 'yon. Kung ano man yung delay na 'yan. No? Yun ang nakikita ko. Arigatou namaste, God bless.